Hi guys! So, magandang umaga dyan sa Pilipinas at magandang gabi dito sa atin sa Canada. Yeah, so another day, another vlog. At grabe guys, lumalamig na talaga sa labas. Hindi na talaga mapigilan. Nanghinayang ako dun sa mga bulaklak ko na tawag nito, namatay. Kasi nga kagabi, biglang nag-drop yung temperature, umabot ng -7 nata kagabi. So halos na frost. Yung mga kamatis, buti na lang napasok lahat kaninang umaga na harvest na ni Mrs. yung mga remaining na mga gulay ko doon. Namatay talaga, grabe na lanta. Buti na lang yung ditong bulaklak dito sa deck namin kasi naglagay nga kasi ako ng roof. So, yung tatlo na nakahang doon, hindi sila namatay. Pero the rest talaga doon nalanta talaga. Halos alam niyo yung na-burnt kasi nga overnight yung lamig hanggang umaga. Pero mga bandang alas 7 ng umaga, medyo gumanda-ganda naman yung temperature. Saka tama-tama. Kasi nga gumawa kami kanina ng balcony. At least yon medyo napabilis din yun kasi nga medyo may init. Lumabas din yung init mga bandang alas 9. Pero saglit lang. Siguro mga bandang alas 11 kumulimlim na naman, akala ko nga uulan. Sabi ko mukhang mauunsyamin na naman yung trabaho namin. At sa awa ng Panginoon, naging okay naman yung panahon, at least natapos namin. Kaya, tapos may na-check kami kanina na medyo malaki na trabaho. Iwawasakin lang siya. It's siya, warehouse. Furniture World. So, isa siya dito sa mga ng mga furniture. So, it's another warehouse nila. Gusto nilang i-extend kasi nga medyo nahihirapan kasi sila pag katulad niyan yung mga ibang furniture nila hindi magkasya doon sa store nila. So, ipipick upin doon sa warehouse. So, yung mangyayari is i-open up namin ng konti yung buong sa isang side ng building ng warehouse para ma-extend yung mga So, tatanggalin namin yung mga diminishing walls para magkaroon ng extension. Yung another na mga supply nila para sa mga customer pick up. Yeah, at least doon medyo may sila. So mga sunod na mga trabaho na namin 'yun. Pero kaso lang gusto din nila maumpisahan kasi nga nakalagay doon ASAP. So as soon as possible. Pero sabi ko baka mga within 2 weeks siguro. Kaya medyo medyo maganda-ganda yung natin sa winter. At least kahit paano may mga trabaho na mga nagdadatingan. Pero mayroon pa rin kami yung mga ongoing pa rin kami ng mga trabaho. That's glory to God. Okay guys, so balik tayo sa topic natin. Yeah. I-share ko sa inyo guys, ang topic natin today is kung ano-ano ba yung mga bills na mga binabayaran namin at kung magkano yung mga bills na mga binabayaran namin. Alam ko nagva-vary naman yan siya in every season. Mayroon tong fruit flies. Kasi nga yung fruit flies, pumapasok sila dito kasi ang dami namin ang dami kong mga kamatis, yung mga ito pakita ko sa inyo guys naka nan. Hindi na namin mailagay doon sa freezer kasi nga sa fridge kasi nga masyadong napakadami na. So hindi na magkasya. Yeah, so yan ang namin. Halos diyan na naluluto na. Yung iba pinamimigay na nga lang namin. So yan, yung sa at least pagdating ng summer, marami pa rin. Ito mayroon nga dito binigay lang din sa amin to yung 'di ba may kalabasa diyan Oh, yeah. Binigay lang din sa amin 'yan. Yung iba kasi mga kaibigan namin, nag-aano din sila sa sa backyard nila, nagtatanim sila ng mga Sa akin kasi medyo maliit lang kasi ang ko, yung backyard ko kaya ganyan. Yan lang mga natatanim ko tuwing summer. Okay, so tayo? Isa-isahin ko kung ano yung mga binabayaran namin mga bills dito pagdating dito sa summer at saka sa winter. Okay, so unahin natin yung SAS Energy. So, i-flash ko rin naman yan kung magkano binabayaran namin sa SAS Energy. Yan ako na lang. Ang namin is lately lang nito lang. Nagbayad ako nito nung October 6 lang. 36.35.
So, medyo mura pa siya ngayon kasi nga hindi pa winter. Ang ginagamit lang kasi namin ngayon is yung sa water heater lang. Kasi hindi ka naman kasi pwede dito na maligo ng malamig. Sa atin sa Pinas, makayanan siguro. Pero dito, ang hirap maligo ng malamig. Kaya pag summer, medyo makakaya mo pa. Pero pag winter talaga, hindi kaya. So, ang water heater namin yan, tuloy-tuloy na yan gumagana. Kasi habang kahit na maghuhugas ka, yung mga gripo namin kasi may hot and cold yan siya. Yan. Pero yung yung heater namin, yung furnace para sa heater sa buong bahay, hindi pa gumagana. Pero ngayon nabuksan ko na 2 weeks ago kasi hindi na namin kaya. Medyo maano na siya eh. Sa umaga medyo okay, pero sa madaling araw pag natutulog ka, grabe, sobrang lamig na. Hindi na makayanan talaga. Kaya binuksan na namin kasi nagkakasipon na. Nagkakasipon na sila dito sa bahay. Parang mga tawag nito, mga manok na tawag nito. Ano ba ang tawag sa amin sa Ilonggo na yan siburo. Mga manok na siburo. Yeah, para mga nagsisipon. Yeah. Mayroon pala diyan nag-comment sa akin doon na bakit daw yung mga iba daw pagdating ng Canada 3 to 5 years na daw very slang na daw sila mag-English at saka maarte na daw. Why? Ay, alam mo kasi hindi man sa dito, ang mga bata dito, actually, dito sila pinanganak sa amin. Dito sa amin, may nag-i-Inglesero talaga yung may mga bata. Tapos, dito sa bahay, sinasanay namin sila na magsalita ng Tagalog. Okay? Pero hindi ko alam, yung mga iba, na siguro kaartehan na lang yan. Ka-ek-ekan na lang nila yan sa buhay. Na nakaapak lang sila sa Canada, mag-i-English na. So, kahit nasa Canada ka, wag mo pa rin kalimutan yung lupang sinilangan natin. Okay? So, ako talaga, dito sa bahay, we're talking Tagalog talaga dito. Pero, pag kinakausap namin yung mga anak namin, of course, so, English pa rin talaga. Kasi nga, nakakaintindi sila, pero hindi sila nakapagsalita ng Tagalog. So, ini-English pa rin namin sila dito sa loob ng bahay. So, minsan, kahit na alam mo na nosebleed na, laban pa rin. So, yeah. Hindi naman kasi ibig sabihin na pagdating mo dito ng Canada, yung iba siguro, ganun na sila talaga. So, I don't know na sinasabi nga nila na kasi English. Pero me, I have to stick pa rin sa ng Tagalog. Of course, pag nakipag-usap naman ako sa mga puti, yeah, you have to talk to them in their own language. So, nandito kayo sa Canada, well, Filipino tayo of course. Yeah, we have to speak in our own language. Pero pag nasa labas naman tayo, of course, yeah. If we are dealing with clients, if we are dealing with our boss, yeah, if we are dealing with our colleagues, especially if they're talking English, then yeah, you have to. Hindi yung na nakikipag-usap ka, kapwa mo Pilipino, tapos i-Englishin mo. Tonk. Di ba? Tong, tong, tong. Ano yan? May tawag din Di ba? Kasi ako pag nakikita ko kasi Pilipino, tinatanong yan, kabayan, Pilipino. Yeah. So, ganun lang talaga. Sana-sanay kami everyday kasi puro Tagalog. Halos mga kliyente namin mga Pilipino talaga. So, 70% ng mga kliyente namin mga Pilipino. Pero, say 30%, 35% yan. Mga puti, mga kliyente namin. Mga ibang lahi din. Yeah. Okay, so balik tayo sa topic natin. So, so may mga bills na binabayaran namin. So, yun. Actually, yung gas namin hindi siya ganun kamahal pag summer. So, mag-start na naman yan mga April, May, June, July, August, September. Hanggang October yan. Wala kami masyado ginagamit na heater. Yeah, na furnace sa loob ng bahay. Okay? So, mostly binabayaran namin dyan is lang, yung normal rate lang talaga. Umabot lang mga 36. Minsan nga nagbabayad pa ako $24. Yeah, sa isang buwan. Yeah. Pero pag mag-hit na naman ng winter, yan, pumapalo na naman ako niyan mga nasa 120, 130. It depends sa weather naman sa labas. Kasi pag sobrang taas talaga, pag grabe talaga ang weather sa sa labas, of course, tinataasan ko rin yung tawag nun, ng heater namin para of course mabalance mo naman yung sa loob ng bahay nyo para hindi masyado malamig. Okay?
Yan yung ano namin doon sa may SAS Energy. So yung SAS Energy namin dito sa Saskatchewan Energy is yun yung sila yung nagsusupply ng natural gas dito sa amin. Okay? So mostly yung iba ginagamit nila yan sa stove nila, sa barbecue nila. Pero sa amin nandito, kasi yung stove namin is kuryente. So yung iba ginagamit nila sa uh, ano nila sa labas. Meron silang mga heater. Okay, may mga design sila yung parang maliliit na mga table na mayroong flame na lumalabas. Okay. And then yung next natin is yung kuryente. Okay, so yung kuryente natin is magkano ba tong kuryente namin? Alam ko yung kuryente ko is ano lang siya. Tawag nito. Ito naman, carried din siya. Ang carrier namin ito is SAS Power. So, kanina SAS Energy, ngayon SAS Power. So, yung binayaran ko ngayon buwan na to is 131.35. So, yun yung binayaran namin ngayong buwan na to. Yeah. Hindi naman siya halos hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Kahit na nga nagdadagdag lang siguro kahit mga nasa $10, $15. Yan lang yung niya. Pag winter naman, kasi nga nagpa-plug kami sa mga sasakyan namin. Yung sasakyan namin may mga black heater 'yon. So para at least sinasaksak mo 'yung may saksakan doon para sa i-plug mo rin siya sa may 110 para mag-warm yung oil ng engine oil para pag mag-start ka sa umaga, hindi hirap yung sasakyan. At saka medyo umiinit siya. Yeah, mainit yung sasakyan para hindi minsan kasi pag sobrang lamig na ayaw na mag-start talaga. Yeah, nafo-frost na yung sasakyan. Even nafo-frost na rin yung battery. Yeah, so yun siya. Yung kuryente kasi dito sa amin, yung lutuan namin, mga ilaw, fridge. Yung fridge namin, dalawa. Storage namin yung isa sa baba. Tapos isipin mo yung mga electric fan na gamit. Pag summer talaga medyo mas mahal. So, nagbabayad ako. Last time na nagbayad ako ng 170 sa power namin last, talaga, August. Mainit kasi, grabe. So, halos isang buwan, grabe talaga ang init. Yeah. And then, yung sa kuryente namin, kasi nga, of course, tuloy-tuloy naman, tsaka yung luto nyo. So, 2 beses kami nagluluto sa isang araw. Yung asawa ko naman na nagluluto. Siya yung pagdating ko na lang, kain na lang, chibabam na lang. Minsan ako naman nagluluto. Yeah, nagsishare naman kami dalawa. Nagsuswitch naman kami. Pag tulog naman siya, ako naman na magluluto. Yeah, dapat ganun lang. Yeah, so yung kuryente namin ngayon guys, kung $130, i-compute nyo yan guys, kung magkano yan siya. Yung $130, lagay natin siya sa peso, i-check natin kung magkano yun. So, 131. Lagay na lang natin sa 131 times 41. 41 nga lang to eh. Nasa 5,371. So, isipin mo yan guys, malaki na rin yon kung iano mo yung kuryente. Saka guys, kung may i-comment nyo lang dyan kung magkano yung mga binabayaran nyo ng mga kuryente dyan sa atin sa Pinas para mai-comparison natin kung halos pareho lang ba dito. Yeah. Ganun lang yung So, halos pag ganun yung mga ng kuryente natin, titingnan natin kung pareho ba yung mga ginagamit natin dyan sa Pinas at saka yung mga add-ons nila. Okay? Dito kasi, mayroon kasi Federal GST, may monthly basic charge, tapos mayroon pa yan silang municipal surcharge. Kaya may mga dinadagdag sila, kung ano pa yung mga dagdag nila, ang daming mga charge na to. O, di ba? Ang iba, surcharge, ewan, ano pa yan. Yeah. Then, punta tayo sa water. Okay? Sa tubig naman tayo. Ang tubig kasi separate dito. Ang tubig is, ang nagsusupply ng tubig sa amin dito sa Warman City is galing from Saskatoon. So, doon pa rin nanggagaling yung tubig. Pupunta talaga dito sa amin. So, yeah. So, of course, nagbabayad din sila doon sa Saskatoon. Tapos, ang city kasi namin medyo malayo kami ng konti. Mga nasa 15-16 kilometers away from city ng Saskatoon. Pero lang, very close lang. Parang lang yan eh. Parang
lagay natin, nag-drive ka lang ng from Baclaran to, saan ba? Baclaran to, Cubao. Yeah, parang ganun lang. Ganun na siya kalayo. Hindi siya, malayo na ata yun. Malayo na ata yung Cubao na yun. Kung comparison mo lang na ano. Okay, so kung iano natin siya sa may tubig naman namin, ang binayaran ko nung last ano is 140 yung tubig namin itong buwan lang. Guys, remember buwan-buwan to. Pero pag summer kasi medyo mas mahal kasi nga ginagamit ko yung sprinkler. So nagtutubig ako ng grass namin dito sa likod sa backyard namin. Tapos nagano ako doon sa front. So medyo tawag nito, medyo magastos lalo na pag sobrang init. So kawawa din kasi yung mga grass. Kasi namamatay din kasi yung mga grass, kawawa, nalalanta sila. Kaya nagtutubig din ako ng 3 times a week yun. Yung ano ko sa tubig namin sa grass. Yeah. So ito naman, ang includes niya nito is yung solar charge. Isipin niyo yan guys, magbabayad ka ng solar charge na $21. Tapos recycling fee. Yun yung bin na kulay blue dito sa amin, recycling. Yeah. Yung mga hindi kasi basta-basta mo lang itatapon. Talagang naka-recycled siya dito. So, yung kulay blue, yeah, mga recycled, yung mga paper, mga disposable, lahat na kaya may recycle yan nilagay namin. Tapos meron kaming kulay black. Yung kulay black naman yun, yung mga basura talaga. Yeah. Doon mo lahat itapon lahat ng mga basura. Maliban sa mga bakal, separate din pa rin yung mga bakal. Hindi mo basta-basta itatapon yan doon. Hindi katulad sa atin, tapon dito, tapon dyan, ano? Grabe, walang disiplina sa atin dyan. Yan ang, kahit na anong gawin ng gobyerno. Tapos mga gobyerno din ngayon, yan nangyayari sa atin ngayon. Parang wala na rin silang pakialam. Kasi nga, sarili na lang nila ang kapakanan yung mga inaatupag na nila. Kaya, sorry na naipasok ko na naman yun. Ay nako. Yeah, so yung total namin is, mayroon pa pala wastewater pa pala, lagoon fee. Isipin mo yun Yung, yung tinatapunan ng mga dumi, magbabayad ka pa. So isipin mo, $5. Well, not bad. Sa isang buwan yun. So lahat nito guys, ang pinaka-basic talaga na binabayaran namin, yung average na daily utility cost namin, umabot kami ng $5. So $4.87. So magkano? 200 pesos sa isang araw yung gamit nyo ng tubig. Not bad, di ba? So yun, kaya nga minsan di na ako naliligo. Weekend na lang ako naliligo eh. Tipid sa tubig. Instead na iligo ko patubig ko na lang sa grass ko. Hindi, grabe naman. Doon 2 beses naman sa isang linggo. Ay, naku, grabe na yung katipiran. So, kaya sabi ko nga sa asawa ko, mas okay na lang hindi na ako maligo kasi malamig naman eh. Yung sayang ko sa tubig ko, iligo ko, gawin ko na lang doon patubig doon sa mga bulaklak ko. Tapos magka-carwash pa ako ng sasakyan. Di ba? Isipin mo yan. Yung mga bata kasi araw-araw talaga naliligo. Pag galing sa school nila, pag bago matulog talagang naliligo talaga. Isipin mo yan. So, $140 guys. I-convert natin din yan sa peso. Tingnan mo kung magkano So, 140 times 21. Isipin mo yan guys magbabayad ka ng 2,940. So, 140, yeah. Parang din, tama ba? Ay, hindi pala. 140 times 41 pala. 140 times 41. Umabot din pala ng 6,000. So, bali mga nasa 5,740. So, umabot din pala ng 6,000 yung tubig. Ayun naman yan, guys, sa comment ko dyan, sa mga comment section. Nyo kung itry natin in comparison yung kung magkano yung mga na kukonsume nyo na tubig dyan sa Maynilad. Hindi ko lang alam kung saan pa yung mga sa mga probinsya. Kasi alam ko sa probinsya, libre na yung mga tubig nila dun eh. Kasi naalala ko, doon sa amin sa probinsya namin, doon nga lang kami kumukuha sa bukal eh. Ganun lang. Naalala ko rin yun, last time na umuwi ako, hindi talaga pwede. Kasi accidentally na nainom ko yung nakainom ako ng tubig doon sa amin. Talagang nasira talaga yung buong linggo ko. Nagkaroon talaga ako ng tawag nito, amueba sa tawag ba nila yun?
Talagang nagtai talaga ako ng isang linggo. So, ang naka-cure lang nun is bumili ako ng nagpabili ako sa mother ko ng tawag nito, sobrang lamig na Coke. Talagang tinungga ko talaga yung sobrang lamig na Coke tapos nilagyan ko ng ice. Yun talaga yung kasi nga may acid siya. Simula nun, every time na talagang nagpapabili talaga ako ng tubig kasi nga yung tiyan mo of course hindi na nasanay sa tubig sa bukal. So, yeah, yun ang pinaka talaga doon. My experience naman yung pag na sa mga probinsya Yeah, so yan. Itong mga itong video na to is only for anyone kung may plan kayong pumunta dito sa Canada, at least meron kayong mga ideas na kung magkano ba yung binabayaran pag may bahay ka ha. Pero pag wala kang bahay, depende din na ata sa laki ng family mo doon at saka laki ng gumagamit kung ilang member ng family kayo sa loob ng bahay. Kasi kami dito, ilan lang kami, 4. Yeah. Tapos minsan, pupunta dito yung panganay ko, na mga weekend, pupunta sila dito. Hindi naman naliligo. Yeah, gagamit lang, mga ganyan lang sa washroom. So, yung washroom namin, 2 din siya. Yeah, and then, isipin mo yan pag itong na to is kung may plan kayong pumunta ng Canada at kung papunta na kayo ng Canada, yeah, at least meron kayong idea kung magkano yung mga binabayaran nyo. Dito lang sa amin kasi in every province, alam ko naman nagkakaiba. Hindi pare-pareho yung mga singil nila tungkol sa mga bills. So, mga bills natin, isama na rin natin kasi napag-usapan natin yung mga bills. Isipin mo yung sasakyan namin. So, mayroon kaming 3 sasakyan. So, yung truck namin na isa, yung Silverado namin na red, binabayaran ko yan ng $145 monthly ang insurance niya. Tapos plus pa yung owing namin sa bangko. So, more than 1,000 din yun. Tapos yung car ni Mrs., yung Mazda niya na SUV is we're paying $95 din ang binabayad ko doon. So, continuous din yun. So, isipin mo yun monthly yun. Tapos yung isang truck ko na working truck ko, I'm paying only $90 hanggang $93. Kasi nga, naka-commercial siya. Tsaka luma na yan siya. Hindi na siya ganun hindi na siya ganun kamahal. Tsaka halos yung 2 sakyan namin paid off na yan. Tsaka puro mga luma na yun. Talagang pantrabaho lang yun. Yung isang truck namin, yun yung ginagamit talaga namin pang biyahe. Pang travel talaga namin yun. So isipin mo rin guys, nagbabayad kayo ng mortgage nyo. Yung mortgage namin, more than 1,000 din binabayad namin. So isipin mo rin yun. Yung internet namin, umabot kami ng $60. Yung telephone nyo, separate din yun. So yung telephone namin, umabot din kami ng 110. So grocery nyo pa. Diba? So kami, every week, nag-grocery talaga kami. So isipin mo yun, yung grocery nyo every week. Monthly namin, alam ko total namin ng monthly, umabot kami ng $700 sa isang buwan sa pagkain. Yeah, so consider mo rin yun. Tapos, maintenance ng mga sasakyan. Yeah. So, ang dami, di ba? Ngayon, kung kukuha ka ng bahay, yun talaga kailangan mong i-consider lahat yun. Pero pag nagre-rent ka, alam ko medyo mas ma-vary, mag-iiba. Yeah, medyo mag-iiba yung mo. Kasi nga wala ka nang binabayaran na tubig. Kasi nga share na kayo. Minsan kasama na sa rent. Wala ka nang binabayaran na kuryente. Kasi nga kasama na rin dun sa rent. Tapos, ang binabayaan mo na lang is internet. Yan na lang yung binabayaran mo. Pero yung iba, mayroon silang nagbabayad din sila ng kuryente. May sarili silang kontador. Lalo na yung mga legal basement. Pero mga apartment, I don't think. Parang kasama na siya doon. Yeah. So guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe, hit the bell button para ma-update ko kayo guys sa mga upcoming na mga videos natin. Yeah. And then ano pa ba? Yung mga nasa condo units. Yung mga iba kasi mga nasa condo units, parang consider din siya ng mga bahay. Yeah. So, kasi mga bahay din yun eh. Medyo mga malalaki din na mga yun. Mga malalaki din na mga bahay, mga yun. Kaso lang, medyo mga sila, dikit-dikit din sila.
Okay, so hanggang dito na lang siguro ang ating vlog. At kung meron kayong mga comments or any, para malaman ko rin kung ano yung mga comparison ng mga binabayaran natin ng mga bills diyan sa sa Pinas So, okay, so hanggang dito na lang. Thank you so much guys and wait for my next vlog and God bless everyone. Bye.